Tunay na napaka-inspiring ng kwentong ito ng kakwento nating si Delta, pero mapapansin nyo kung ano ang kulang na napakahalaga pa naman. Tutukan, pakinggang mabuti. Samantala sa mga hindi pa nakaka-follow sa ating Facebook page, narito po, please follow, like, and share. Narito na ang kwentong hatid ng KNDK, Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, hindi ako maalam sa pagsusulat ng kwento pero mahusay ako sa pagkikinig. Sa katunayan, wala na yatang kwento sa mga channels mo ang hindi ko pa napakinggan. Naisipan ko lang ang ganitong diskarte sa pagsusulat matapos kong pinag-isipan talaga kung paano ako magsisimula at ganito po ang naisip ko. Uunahin ko na lang muna ang tungkol sa pamilya. Isusunod ang career, then panghuli ang tungkol sa love story ko. Sana Kuya Bono ay pwede ito. Ako nga pala si Delta pero pwede mo rin akong tawagin sa aking palayaw na Pits. 8 kaming magkakapatid Kuya Bono at ako ang pang-7 kaya siguro naging palayaw ko ang 7 na kalaunan ay naging Pits na lang. Kaming 8 magkakapatid ay iisa ang magulang pero magkakaiba ang aming birthplace o lugar na sinilangan dahil sa pagiging NPA ng aming mga magulang. Hindi NPA na New People's Army kundi NPA na No Permanent Address. Namulat kami sa buhay na sakdal ng kahirapan at nagpalipat-lipat din kami ng lugar ng tirahan dahil sa pakikipagsapalaran ng aming mga magulang na makatagpo ng mas maayos na buhay. Si Papa Kuya Bono ay all-around construction boy. Lahat ng trabahong construction ay alam niya. Ngunit dahil hindi man lang nakatapos ng elementarya at utal-utal pang magsalita, ay nagkulang siya ng kumpiyansang mamuno o maging foreman man lang kahit na eksperto na siya sa kanyang trabaho. Siya ay naging skilled worker lang sa 3 pangunahing larangan ng construction: carpentry, masonry at ironworks. Ibig sabihin, magaling siyang karpintero, mason at welder. Masipag at dedicated din sa trabaho si Papa kaya naman kapag may nakilala siyang foreman o contractor ay kinukuha siya. Nagmula daw ang aming mga magulang sa bayan ng Ginayagang, Quezon. Tumira lang daw sila noong bago pa lang sila mag-asawa sa dating bahay ng tiyuhin ni Papa. Doon isinilang ang unang 2 kapatid namin na parehong babae, sina Ate Talmarie at Ate Plaridel. Ang mga pangalan ng 2 naming nakatatandang kapatid ay hango daw sa pinag-combine na mga pangalan ng mama at papa namin. Si Mama ay Maridel at si Papa ay Talplacido. Nung mabenta ng tiyuhin ni Papa ang dati niyang bahay ay napilitang lumipat sina Papa sa bayan ng Gumaca kung saan sila nagtagal ng 4 na taon at doon ay 2 beses nanganak si Mama kaya't naging 4 na ang anak nila. Nadagdag sina Kuya Mardo at Kuya Chris. Yung Mardo ay hango pa rin daw sa pinag-combine na pangalan ni Mama at Papa. Pero yung Chris ay halatang hindi na dahil wala na daw maisip si Mama noon na pangalang mabubuo mula sa pangalan nila ni Papa. Mula Gumaca, Quezon ay lumipat naman sila at napunta sa siyudad ng Lucena at doon ay nabuntis at nagsilang na naman si Mama ng isa. Si Ate Lucinda na halatang kinuha na lang sa pangalan ng siyudad kung saan siya isinilang, Lucena. Nagkaroon daw ng mas maayos na trabaho si Papa sa Chaong, Quezon. Nagtagal sila doon ng 5 taon at nadagdagan kami ng 2 kaya't kami ay naging 7 na. Pang-7 ako kaya't ang birthplace ko ay Chaong, Quezon. Pang-6 naming kapatid ay lalaki, si Kuya Mark.
Ako ang pangpito at ang pangalan ko ay hango din sa mga pangalan ng parents namin, pero ang panganay namin si Ate Tal Marina ang nakaisip ng pangalan kong Delta. Yung Del ng Maridel at yung Ta ng Tal Placido. 4 years old lang daw ako nung mapadpad naman ang aming pamilya sa Santa Rosa, Laguna. Doon isinilang ang aming bunsong si Sunny. Hanggang sa naging ganap ng engineer/contractor ang kaibigan ni Papa na si Sir Pedro. Kasamahan lang niya dati si Sir Pedro sa pagko-construction sa Ginayagang nung mga binata pa sila. Nakapag-asawa si Sir Pedro ng taga Plaridel, Bulacan. Kinuha ni Sir Pedro si Papa bilang isa sa mga katiwala niya sa kanyang contracting business, kaya nalipat kami sa Plaridel, Bulacan, kung saan hanggang ngayon ay siyang tirahan ng aking mga magulang at ilang mga kapatid. Sa Plaridel, Bulacan na ako nag-grade 1, although late ng isang taon dahil 8 years old ako noon. Bago ako nagtapos ng elementarya noong 1999 ay may sarili na kaming bahay at lupa sa isang barangay ng Plaridel. Ito ay pinagsikapang mabili ni Ate Plaridel sa tulong din ni Ate Tal Marie. That time, Kuya Bono, ay pareho na silang nasa abroad. Si Ate Plaridel ay factory worker sa Taiwan while si Ate Tal Marie naman ay domestic helper sa Cyprus. Sa bayan ng Plaridel daw talaga nila naramdaman ang bahagyang pag-aluwan ng buhay namin. Bahagya, sabi ko, dahil hanggang sa bago ako mag-grade 6 ay never ko namang naramdamang guminhawa na ang buhay namin. Talagang simula lang nung grade 6 ako namin naranasan ang mumunting ginhawa sa buhay dahil sa determinasyon at sipag ng dalawa naming nakatatandang kapatid, lalo na si Ate Plaridel, na wala talagang hinangad at pinangarap kundi ang matulungan si Papa na maiahon sa kahirapan ang aming pamilya. Maraming nagsasabing tomboy daw si Ate Plaridel kasi nga hindi siya mahinhin at talagang matapang siya. At minsan lang siya nagka-boyfriend, hindi pa nakatuluyan at nag-iwan pa sa kanya ang lalaking iyon ng napakapangit na karanasan at kwento sa aming barangay. Dahilan para tuluyan ng mawalan ng gana si Ate Plaridel na muling buksan ang kanyang puso. Tuloy ay hindi na nga nakapag-asawa. Hindi ko na lang pinansin ang mga bagay na yon. Ang lubos kong ipinagpasalamat kay Ate Plaridel ay alam kong inilaan talaga niya ang buong buhay niya sa pamilya at siya ang dahilan kung bakit 5 sa 7 niyang kapatid, kabilang ako, ay nakapagtapos ng kolehiyo. Panganay at bunso lang talaga namin ang hindi nagkadiploma, Kuya Bono. Nag-asawa na kasi noon si Ate Tal Marie na panganay at si bunso naman ay sadyang walang tiyaga sa eskwela kaya't 2 taon lang sa criminology ang napagtiisan niya. Kalaunan ay pumasok na lang siya sa Philippine Army. Sa ngayon, Kuya Bono, ay masasabi kong maayos naman ang aming pamilya. Bawat isa sa amin ay ginawang inspirasyon ang naranasan naming kahirapan noon upang pahalagahan noon ang bawat pagkakataong balang araw ay maging maginhawa. Si Ate Lucinda ang pinakamayaman sa aming magkakapatid ngayon. Nahilig kasi siya sa business. Nakapag-asawa din ng isang business-minded na taga-Tarlac kaya sila ngayon ay masasabing may ibubuga na sa buhay. Ako naman noong edad 25 ay hindi pa rin pasado sa Civil Engineering Board Examination kahit na 3 beses na akong nag-try. Nagtatrabaho na ako noon sa isang private construction firm sa Malolos, Bulacan. Pero hindi kataasan ng sweldo. Noon ako naingganyong sumama din sa pag-apply ng trabaho dito sa Saudi Arabia. Nainganyo ka ako dahil nakumbinsi lang ako ng katrabaho ko pero ang totoo ay
Alinlangan talaga ako dahil hindi pa ako lisensyado noon. 4 kami nag-apply sa isang agency sa Makati. 2 licensed engineer na mas matanda sa akin ang kasama ko, sina Kuya Rene at Kuya Ronald. Kasama din namin si Kevin na graduate naman ng architecture pero wala pa ring PRC ID noon. Kaming 4, Kuya Bono, ay pinalad na makapag-abroad dito sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia noong September 2011. Kabado ako noon sa pag-abroad lalo na nung mismong araw ng flight. Hindi lang dahil sa may takot akong sumakay sa salipaw-paw o eroplano kundi parang hindi pa ako handang lumayo sa pamilya ko. Yun pala, Kuya Bono, ay talagang mapapahamak kami. Dumating kami sa airport sa Jeddah, walang sumalubong sa amin, para kaming tanga. Yung mga nakasabayan namin sa eroplano kaagad na-meet ang kanilang mga employer. Kami 18 hours bago dumating ang hayop na Arabo. Sumakay kami sa pick-up niya, siksikan kaming 4 sa likod. Buti nga't mapapayat pa talaga kami noon. Oo, Kuya Bono, magkakasing nipis ang mga katawan namin that time. Ang layo ng biyahe hanggang sa dumating kami sa isang residential area na kung hindi lang malalaki ang mga bahay, ay iisipin mong squatter dahil marumi ang mga bangketa. Kitang-kita noon ang dumi dahil madaling araw na't wala ng tao. Umakyat kami hanggang 3rd floor at yung baho halos hindi ko masikmura. Magkakasama kaming 4 sa isang kwarto na noon ay wala pang aircon kaya't noon pa lang talaga ay sobra na ang pagsisisi namin. Sa flat na yun, Kuya Bono, may mga kasama kaming Indiano at mga Pakistani. Kinabukasan, inaya kami ng mga Indiano na kumain pero nagpasalamat na lang kami. Hindi kami kumain. Almusal namin noon ay galing sa bakala, tinapay at tsaa na may gatas. Noong sinundo kami ng Egyptian na mudir namin o manager namin, halos makipag-away si Kuya Rene at Kuya Ronald sa kanya. Dinala kami sa isang building, opisina ng kumpanya na oo, aircon naman pero napakakalat at napakadumi. Minalas noon ang dalawa, sina Kuya Rene at Kuya Ronald dahil sila ang inassign sa mga project. Kami ni Kevin sa opisina, pareho kaming naging dropsman. Kinahaponan nung unang araw namin sa trabaho, dumating ang dalawa na puro reklamo pa rin at galit na galit. Hindi raw sila kumain ng tanghalihan dahil liblib na lugar ang project site. Parehong lugar sila pero magkaibang bahay ang sinusupervise. Kasama noon sa reklamo nila ang bakit daw tig-5 lang ang gumagawa sa bahay napakalaki. Kailan pa daw matatapos yun? Mahinahon naman ang manager naming Egyptian pero sabi niya sumusunod lang siya sa boss. Pero ang boss na sinusunod niya ay hindi pala yon ang tunay na boss dahil ang tunay na boss noon ay nag-aaral pa lang sa England. Kung may maganda mang nangyari sa pangalawang araw namin noon sa Jeddah ay binigyan kami ng kalan, gasol at mga gamit sa kusina. Binigyan din kami ng bigas at tig 300 riyal naming food allowance. Kahit papano, hindi na kami magugutom. Kaya lang, pagdating namin sa accommodation, wala pa rin kaming aircon. Oo, Kuya Bono, nabubuisit din ako noon sa sinapit namin pero mas lalo akong nabubuisit kay Kuya Rene. Yung disappointment kasi niya, pinapasa niya sa amin. Lalo na sa akin. Naging bossy siya na parang siya na ang dapat naming sundin. Lagi siyang nagmumura, laging nakasigaw.
Gustong-gusto ko nang sumagot noon sa kanya, nagtimpi lang ako. Nagtitimpi lang ako kasi alam kong hanggang noon ay personal ang galit sa akin ni Kuya Rene. Kasi yung babaeng pareho naming niligawan ng sabay ay ako ang sinagot. Nandito na tayo ngayon sa panghuling chapter ng aking kwento, ang aking love story. Marami akong naging crush nung high school ako, Kuya Bono, pero may isa naman akong naging girlfriend, si Jessa May, pero inabot lang kami ng 5 months. Nakakita siya ng iba at pinagpalit ako. Masakit sa akin yan pero sanay na akong humarap sa napakaraming disappointment sa buhay, lalo na't marami kaming magkakapatid at mahirap pa kami noon. Marami akong ginusto noon na hindi ko nakuha at may ilan naman akong nakuha ngunit kaagad ding nawala sa akin. Wala din kasi akong makitang alas sa akin noon upang magkaroon sana ng tapang at karapatang ipaglaban si Jessa May kasi mahirap ako at hindi kagwapuhan. Oo, kahit papano ay medyo maginhawa na ang buhay namin noon pero alam kong sa paningin ng nakararami ay mahirap pa rin kami. Ganito kasi kami kahirap dati para lang ma-imagine nyo. Noong hindi pa nag-a-abroad ang mga ate ko, 2 beses lang kaming kumakain ng normal na meal sa isang araw. Madalas noodles or tuyo ang ulam at madalas wala kaming baon sa eskwela. Nagkakaroon lang kami ng bagong damit kapag Pasko pag nagkakabono sa 13th month pay si Papa. Pero ang mga bagong damit na yon ay binili lang sa baklaran. Noong makapag-abroad na mga ate namin, noon na lang kami medyo guminhawa. Nagkakabaon na kami ng 20 pesos araw-araw at madalas na rin kaming nabibilhan ng mga gamit pero hindi pa rin branded. Halata kasi nung high school ako na mumurahin ang mga damit ko at kumpara kay Sylvester na siyang ipinalit sa akin ni Jessa May, talagang pormado ito at branded ang mga gamit at damit niya. Maputi pa si Sylvester pero pagdating sa mukha, kahit hindi ako kagwapuhan ay alam kong mas pangit ang mukha niya. Summer class noong incoming 4th year college ako sa Bulso o Bulacan State University, Malolos noong makilala ko naman si Charmaine. Kaklase ko siya sa subject na Life and Works of Rizal at kaklase naman niya si Kuya Rene sa Earth Science. Pareho nilang back subject yon noong lower year pa sila. May back subject din ako noon, engineering subject, isa lang, pero para lang hindi sayang ang oras ay nag-enroll na rin ako ng minor subject. Iyon nga yung Life and Works of Rizal at yun ay advanced subject ko na at doon ko nga naging kaklase si Charmaine. Kabarangay ko si Kuya Rene, Kuya Bono, pero hindi kami close at magkalayo ang mga bahay namin. Marami siyang barkada sa amin while ako kasi wala akong time bumarkada noon. Sina Fred at Marvil lang na mga kapitbahay ko ang nakakasama ko kung minsan pero hindi rin kami lumalayo. Ayaw kasi ni Papa na kung saan-saan kami pumupunta. Ganito noon ang bukang bibig ni Papa. Kung wala kang magawa, matulog ka. Huwag ka lang lumakwatsa. Mabait si Papa, Kuya Bono. Hindi pala imik pero kapag nakagawa ka ng kasalanan o sumuway ka sa kagustuhan niya, para din siyang sinasaniban ni Vegeta. Lahat kami, pati mga nakatatanda naming kapatid, nakatikim ng lupit ni Papa. Pagkatapos kaming dusain, sasabihin nun, magtanda kayo. Hindi niyo matitikman yan kung sumusunod kayo.
Takot kami kay Papa kaso sa totoo lang kasi, ang dali lang namang sumunod eh. Yun nga lang, marami akong pinalagpas na babae dahil wala akong freedom na lumabas lagi para maatupag ko naman sana ang panliligaw. Pero si Charmaine kasi ay naging kaklose ko talaga nung summer class na yon kasi magkaklase kami sa isang subject, 1 p.m. to 2:30 p.m. Then pareho kami na ang susunod na subject ay 4 to 5:30 p.m. na. Bakante namin yung 2:30 to 4 p.m. Taga San Miguel, Bulacan si Charmaine at hindi siya nagbo-board nung summer na yon while si Marville na kaibigan at kapitbahay ko sa Plaridel ay nag-summer din noon at siyang naiwan sa bahay ng tita niya kung saan siya nakikitira noong magbakasyon ng tita at mga pinsan niya sa Cebu. Naging tambayan namin ang bahay ng tita ni Marville noon. Malapit lang kasi ito sa Bulso. May time na nung natapos ang subject naming Results, Life and Works ay hindi pa rin ako lumabas kasi walang gumagamit sa classroom na yun noon. Nagstay lang ako sa classroom at pati rin si Charmaine. Siya actually ang unang nagtanong sa akin. May next subject ka pa? Oo, 4. Ngumiti siya bago sumagot ng, pareho pala tayo. Sa ganun lang nagsimula ang closeness namin ni Charmaine. Hanggang sa bigla na lang mag-text si Marville at sinabing, tambay ka muna dito kita tita para may kakwentuhan ako. Ako naman, isinama ko minsan si Charmaine at naging vibes din sila ni Marville. Pero hindi ko alam na kapag 4 p.m. na, nasa classroom ko na ako, ganon din si Charmaine at magkatabi pala sila sa upuan ni Kuya Rene. Si Kuya Rene ang pinakamatanda sa classroom nila. 8 taon na noon sa engineering si Kuya Rene pero graduating na rin siya that time. Actually matalino si Kuya Rene. Bulakbol lang kasi noon kaya naghinto ng ilang beses. Bunso kasi siya at halos puro abroad na mga kapatid niya kaya sunod sa layaw siya. Ex niya ang isang pinsan ni Fred, si Ate Maan pero nag-break daw sila dahil hindi maganda ang pakita ng mama ni Kuya Rene kay Ate Maan. Nalaman kong magkakilala sina Charmaine at Kuya Rene nung isang araw na umuulan at nagpahiram sa amin si Marville ng payong. So magkasukob kami ni Charmaine sa payong na yun at dahil mas malapit sa main gate ang classroom ni Charmaine ay hinatid ko muna siya at nakatambay naman sina Kuya Rene noon sa harap ng classroom. Nakipag-appear sa akin si Kuya Rene, sabay sabing, magkakilala pala kayo? Si Charmaine, Kuya Bono ang sumagot ng, classmate ko sa Rizal. That time, Kuya Bono, ay may feelings na ako para kay Charmaine. Kaya lang, natutorpe akong manligaw dahil napakaganda niya para sa akin. At lalo pang gumaganda sa bawat araw na nakakasama ko siya. Maporma din kasi siya kahit mahirap lang sila. In other words, may pagkamateryosa siya. That summer actually, nakukwento niya sa akin na nag-apply siyang service crew sa fast food dahil mayroon daw siyang damit na pinapangarap na mabili. Sabi ko pa nga noon sa sarili ko, pati pala damit pinapangarap na rin. Bago matapos ang summer class na yon ay nagawa ko ang pabirong magtapat kay Charmaine. Kaya lang, agad din akong naunsyame sa kanyang sagot. Nag-usap ba kayo ni Rene? Halos sabay pa kayo nagtapat ha. Kanina, biniro din ako. Pero birong alam ko na totoo. Anong balak niyo sa akin? Hindi, Charmaine. Hindi kami close ni Kuya Rene. Tinitigan niya ako, Kuya Bono. Sa bagay, ikaw siguro yung tipo ng tao na hindi matatagalan ng ugali ni Rene.
Magkaiba kayo ng trip eh. Siya maingay, mahangin, while ikaw, tahimik, simple. At honest ako, Charmaine. Dugtong ko pa. I know, pero bigyan mo pa ako ng time, Delta. Halos 3 buwan pa lang tayong magkakilala eh. Siyempre, Charmaine, hindi naman ako nagmamadali eh, tsaka tama ka. Kunwari, biro ko lang yung pagtatapat ko sa'yo pero totoo yun. Mahal talaga kita. Hala, mahal ka agad? Totoo yan. Mabilis kong sagot. Pero yung sagot niya sa panliligaw ko ay 1 taon kong hinintay. Namin pala kasi maging si Kuya Rene ay naghintay din kay Charmaine ng mahigit 1 taon. At sa loob ng 1 taon naming seryosong panliligaw kay Charmaine ay siniraan pala ako ni Kuya Rene kay Charmaine. Hindi lang ako kundi maging ang pamilya ko. Sinabi niya, Kuya Bono, na lahi daw kami ng magnanakaw. Pinsang buo kasi ni Kuya Rene yung naging boyfriend ni Ate Plaridel noon. Una at huling naging boyfriend ng ate ko. Mag-1 taon na sila nung mawala ang alahas ng mama ng boyfriend ni ate. Tita ni Kuya Rene at si Ate Plaridel ang pinagbintangan. Nagkabaranggayan sila, nagkaasuhan, lumaban si ate. Ipinakita niya ang tapang niya pero dahil hindi na isoli ang mga alahas, wala ding natukoy na salarin na natili ang paniniwala nila maging ang karamihan sa barangay na si Ate Plaridel ang nagnakaw na siyang ginamit daw niya sa pag-abroad sa Taiwan na isang kasinungalingan dahil nasa abroad na noon si Ate Talmarie at ito ang tumulong kay Ate Plaridel sa mga gastusin nito. Hindi ko alam kung naniwala si Charmaine sa paninira ni Kuya Rene. Gusto kong isiping hindi dahil ako nga ang sinagot niya at hindi si Kuya Rene. Iyon ang dahilan kung bakit alam kong malaki ang sama ng loob sa akin ni Kuya Rene. Kapag kasama ko sa Charmaine sa barangay namin at madadaanan namin ang tropa ni Kuya Rene, yung titig niya parang papatay ng tao. Sa totoo lang, natatakot ako noon pero dahil kasama ko si Charmaine na mahal ko, nasasabi ko nilang sa sarili ko na kaya kong ipusta ang buhay ko para sa mahal ko. Ang masaklap pa, Kuya Bono, noong mag-apprentice ako or OJT sa construction firm na napagtrabahuan ko din kalaunan, hindi ko alam na doon pala nagtatrabaho si Kuya Rene bilang engineer. Noong malaman ko yun, gusto ko nang umatras pero pirmado na kasi ang logbook ko ng dean namin at ng boss namin contractor. Itinuloy ko na lang, total hindi naman ako pinapansin ni Kuya Rene noon. Then kalaunan, kinakausap na rin niya ako kapag may iniutos siya. Oo, napapagalitan niya ako kapag may mali ako pero normal lang yun, di ba? Hanggang sa tingin ko ay okay naman na kami ni Kuya Rene. Professional na ang relationship namin kaya nung kumbinsihan ako ni Kuya Ronald na sumama din sa pag-a-apply sa agency sa Makati para sa trabahong ito sa Saudi, na very urgent daw kasi, sumama ako. May pahintulid din sa akin si Charmaine kasi that time pinaplano na namin ang magpakasal pero wala pa nga kaming ipon kaya ang usapan namin ni Charmaine ay pagkatapos ng kontrata ko, uuwi ako at kami ay magpapakasal na. After 6 months ng paghihirap namin sa aming unang kumpanya, noong bagong salta lang kami dito sa Saudi, umayos din sa wakas dahil dumating na ang kapatid ng boss namin na siyang nag-manage sa kumpanya. Nag-aral pa siya sa UK ng Construction Business Technology. Unti-unti, inayos niya ang kumpanya. Nakuhanan na rin kami noon sa wakas ng ikama at yung mastery na dati naming mudir
Pinauwi na ng Egypt at pinalitan ng Sudani na ka-age lang ni Kuya Rene. Mabait naman ang Sudani pero nakakatuwa siyang mag-English. At least naging masaya kami sa opisina. Hindi na rin nade-delay ang sweldo kaya't oo, sa una lang yung pagsisisi namin dahil kalaunan, umokay din kami. Pinapadala ko ang 70% ng sweldo ko sa mama ko. Yung mga kasama ko, bili ng kung ano-ano. Si Kuya Rene nagpundar ng mga gold na alahas. Kalaunan, bumili pa ng second-hand na kotse kahit na may service naman silang naka-assign sa mga project sites. Gusto kasi ni Kuya Rene, nakakagala siya kahit oras ng trabaho. After 2 years, umuwi na kami ni Kevin. Sina Kuya Ronald at Kuya Rene ay hindi nagbakasyon. Noon na kami nagpakasal ni Charmaine kahit hindi pa nare-release noon ang marriage license namin. 2 buwan lang kasi noon ang bakasyon ko. Si Kevin, kahit may return ticket, hindi na siya bumalik. Sa Dubai siya nag-apply, bagay na ikinalungkot ng boss naming mabait. Noong mag-asawa ng taga-UK ang boss namin, napabayaan na ulit ang kumpanya. Malapit na ulit matapos ang kontrata namin noon pero pinakausapan niya kami na mag-extend na lang kami ng mahigit 1 taon pa. Tatapusin lang lahat ng projects din, isasara niya na ang kumpanya dahil gusto ng misis niya na sa UK na sila titira. Pinagbigyan namin siya, Kuya Bono, dahil talagang mabait siya. Si Kuya Rene na noon ang umaaktong boss namin kasi nakuha niya ang tiwala ng aming employer. That time, madalang na naming makasama yung boss namin kasi lagi nasa UK. At parang kay Kuya Rene nga niya ipinagkatiwala ang kumpanya. Mas mataas pa si Kuya Rene kesa sa manager naming Sudani. Sanay na ako dati pa sa pagiging bossy ni Kuya Rene. Pero hindi ko na itago ang pagkapikon ko sa kanya nung isang araw na sinabi niya ang ganito. Delta, mukhang iniiputan ka ni Charmaine sa ulo ah. Yung pinapadala mong sweldo mo, mukhang sa iba dinadala. Ang totoo, Kuya Bono, napansin ko din ang pagiging fashionista ni Charmaine mula nung makasal na kami at kami ay nakabukod na. Umuupa lang kami noon ng bahay, maliit na bahay na sobra ding pinaganda ng asawa ko. Mahilig siya sa mga pangdekorasyon sa loob ng bahay, lalo na mga framed pictures and paintings sa dingding. Pati nga yung sketch ko lang na bahay, simpleng bahay lang na streamline ang bubong at reflected glass sa mga bintana. At sinabi ko kasing dream house ko ay pinap-frame pa niya. Kaya lang yun nga, napapansin ko din talaga noon ng mga post niyang pictures niya sa Facebook, ang mga bagong damit niya na akala mo fashion model siya. Ang masaklap, maging sina mama at mga ate ko, napapansin na siya. At noong sitahin siya ni Ate Plaridel, umalma si Charmaine at nag-away sila. Noon ay kinausap ko naman siya, mahinahon. Sinabi ko lang ang sinabi sa akin ni Kuya Rene kasi kaibigan ni Charmaine ang kinakapatid ni Kuya Rene. Nagalit din sa akin si Charmaine, Kuya Bono. Sa ibang tao pa raw ako naniniwala. Bakit pinakasalan mo pa ako kung wala ka palang tiwala sa akin? Ito ang sabi niya, bagay na nagpabahag sa aking buntot. Kahit tagal ko siyang sinusuyo, Kuya Bono, binabasa niya ang mga chat ko pero hindi siya nagre-reply. Araw-araw na akong inaasar noon ni Kuya Rene. Napapahiya na rin ako kasi parang totoo na ang mga chismis na nasasagap ni Kuya Rene tungkol sa asawa ko.
Isang bagay noon ang sobra pang nagpagalit sa akin, Kuya Bono. Ito ay yung screenshot ng online bank account namin ni Charmaine na siya lang ang nakaka-open. Nakuha yun ni Alicia, yung kinakapatid ni Kuya Rene na kaibigan nga ni Charmaine. Kunwari daw ay nakigamit si Alicia ng phone ni Charmaine. Alam ni Alicia ang password ng phone at maging ang mga online accounts ni Charmaine, kaya't nakita ko, Kuya Bono, na wala man lang 100,000 ang natira sa account kahit na dapat sana noong mga panahong yun ay nasa 1.6 to 1.8 million na. Savings dapat yun. Dahil 70,000 pesos ang pinapadala ko noon sa kanya buwan-buwan, yung 50 dapat ay tinatabi at 20k lang dapat ang ginagastos niya kasi that time ay wala pa naman kaming anak. Noon na ako hindi nakapagpigil, Kuya Bono. Tinawagan ko siya, sinend ko rin sa kanya yung screenshot ng bank account. Nagalit siya sa amin, sa akin at maging kay Alicia at kay Kuya Rene. Ang sabi niya, nakaka-stress ang kabobohan mo, Delta. Ibablock na kita. Total 2 weeks ka na lang dyan. Puntahan mo na lang ako sa amin pagdating mo at mag-uusap tayo. Kahit nahihiya na ako kay Kuya Rene noon, Kuya Bono, ay sa kanya pa ako humingi ng payo. Ang sabi niya, pabantayan mo siya sa pamilya mo. Baka yung natitirang 100,000 mo, tangayin pa niya. Baka pagdating mo sa Pilipinas, wala pala siya sa bahay nila. At baka nasa bahay na ng iba. Nagatungan pa ang pagdududa at takot ko, Kuya Bono, dahil sa chat ng may-ari ng inuupahan namin. Kinuha na daw lahat ni Charmaine ang mga gamit namin. Isinakay sa malaking truck na bumibili ng mga second-hand na appliances. Unang pinanghinayangan ko, Kuya Bono, ay yung pinabili kong Samsung OLED TV na 65 inches. Mahilig kasi akong manood ng mga action movies, Kuya Bono, at yun lang ang bisyong talagang ginastosan ko. Pero mabibenta lang pala. Isang linggo pa noon bago ang flight namin pa uwi, pero hindi na ako mapakali. Oo, galit ako. Nabawasan ang tiwala ko kay Charmaine, pero hindi ko kayang isipin na hindi na siya sa akin o hindi ko kayang tanggapin na mawala na siya ng tuluyan sa buhay ko. Iniisip ko noon, kailangan lang naming mag-usap, magkaayos at makapagsimula ulit. Alam mo, Kuya Bono, nung pauwi na kami, hindi ako nag-ayos ng sarili ko. Mahabang bigote ko, luma ang damit ko. Para akong nag-janitor ng 5 taon sa Saudi Arabia samantalang ang mga kasama ko, sina Kuya Rene at Kuya Ronald, liban sa nagtatabaan na sila ay patong-patong pa ang mga alahas nilang makakapal na ginto. Pati mga relo nila, gold-plated talaga. Mga singsing sa daliri, halos lahat ng daliri may ginto. Samantalang ako, maaawa ka. Mukha akong alalay nila. Liban sa lumang damit, ni isang alahas wala. Dahil halos buong sweldo ko buwan-buwan noon, pinapadala ko sa asawa ko. Ang sakit isipin, Kuya Bono, hindi ko mapigilan ng mapaluhan noong paangat na ang eroplano pa uwi ng Pilipinas habang umuugong sa utak ko na nagpalubog ako sa trabaho pero uuwi akong isang pendeho.
Alas 5 ng umaga lumapag ang eroplano sa Pasay. Sinalubong ako ni na Papa at mga bayaw ko. Sa bahay, may konting handaan, inuman at sabik ako sa alak kaya't nakipag-inuman ako. Wala ni isa sa pamilya ko ang nangahas na mabanggit ang pangalan ni Charmaine dahil alam nilang ikasasama yun ng loob ko. Pero nung may tama na ako, parang ang lakas ng loob ko. Hiniram ko ang motor ng bayaw ko upang puntahan si Charmaine sa San Miguel pero hindi ako pinayagan ni Mama na mag-drive. Pinasamahan niya ako kay Papa at si Papa ang nagmaneho ng motor. Alas 3 ng hapon kami nakarating ng San Miguel pero galit pa ang biyanan kong lalaki sa pagsasabing matagal na raw hindi umuuwi si Charmaine. Biyanan kong babae naman noon ang may hawak ng cellphone, kausap pala niya si Charmaine. Ibinigay niya sa akin ang cellphone. Agad kong narinig ang boses ng asawa ko na aminado akong nung oras na yun, Kuya Bono, ay miss ko na para bang kahit na anuman ang kasalanan niya sa akin, kahit gaano katindi, mayakap ko man lang siya, lahat ng kasalanan niya napatawad ko na. Ganon ko siya kamiss, ganon ko siya kamahal. Narinig ko ang sinabi ni Charmaine. Nandito ako sa Plaridel. Kunin mo kay Mama itong number ko. Hintayin kita dito. Kahit duda ako, Kuya Bono, ay bumalik na naman kami ni Papa ng Plaridel. Pinagluloko ka na ng babaeng yun. Pati ako, Pits, kumukulo ang dugo ko sa kanya. Namumula ang mukhang sabi ni Papa. Sobrang pumuti si Papa, Kuya Bono, simula nung hindi na siya nagko-construction at nasa bahay na lang siya. Makaraan ng isang oras, nasa tapat kami ng beauty parlor na sinabi ni Charmaine sa sentro ng Plaridel pero hindi niya kami hinayaang makapasok. Sinalubong niya kami, nagtaka ako nang utusan niya akong sumakay ulit sa likod ni Papa at siya daw ay aangkas sa likod ko. Papa, sa diversion road po. Malakas niyang sabi kay Papa. Sumunod lang ulit si Papa. Inutusan ulit niya si Papa na lumiko sa kaliwa nung nasa diversion road na kami hanggang sa bigla na lang itong pumara. Papa, dito na po. Sigaw niya. Pagkatapos ay bumaba siya mula sa likod ko, diretso sa saradong gate ng isang bagong bahay. Bahay na pamilyar sa akin ang itsura. Streamline ang bubong at malalaki ang mga bintanang reflected glass. Noon, Kuya Bono, ay parang kinikilabutan na ako. Pasok kayo, sabi niya sa amin. Kaagad kong napansin ang kaban-kaban ng feeds sa garahe. Noon ay nakatayo na sa tabi ng bukas ng pinto ng bahay si Charmaine. Nakatitig sa akin pero namumula ang mga mata. Dito napunta ang pera mo, Delta. Sa bahay at lote na ito at sa dalawang business na binuksan ko, yung parlor at yung tindahan ng feeds. Ito ang sorpresa ko sa'yo kasi alam kong magpo-for good ka na. At yung mga damit na nakikita mo sa mga post ko, mga ukay lang lahat yun. 30 pesos hanggang 100 piso lang ang halaga. Noon, Kuya Bono, umiiyak na siya. Hindi ko sasayangin ang perang pinaghihirapan mo, Delta. At lalong hindi ko sisirain ang tiwala mo dahil pinakasalan mo ako. Asawa kita. Noon, Kuya Bono, hindi ko na rin napigilan ang pag-agos ng mga luha ko. Kinabig ko na ang asawa ko at buong higpit na niyakap. Nagsorry din si Papa noon kay Charmaine. Makaraan ng 3 araw, naghanda kami sa aming bahay at tinawag ang aming mga pamilya.
side niya at side namin. 3 taon ko ring pinilit ang sarili kong tulungan si Charmaine sa mga business niya pero talagang hindi ko gusto ang trabahong yon kaya muli ako nag-apply ng trabaho sa dating agency ko sa Makati. That time, Kuya Bono, ay pasado na rin ako sa board exam pero walang maayos na pasweldo dyan sa Pilipinas kaya noong magluwag ang pandemic ay nag-flight ulit ako taong 2022 dito rin sa Saudi Arabia. May isang anak na kami ni Charmaine noon at buntis na ulit siya nung umalis ako. Nanganak siya 2023 at makikita't mahahawakan ko pa lang ang pangalawa naming anak pag-uwi ko nitong June 2025. Dati, Kuya Bono, sinisisi ako ng pamilya ko dahil masyado daw akong mabait at masyadong malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Tuloy daw ay niloko ako. Naisip ko noon na baguhin ang ugali ko pero hindi ko itinuloy dahil ang mga ito pala, ang mga ugali kong ito ang inibig sa akin ni Charmaine. See, hindi lahat ng maganda ay para sa gwapo. Yung iba, napupunta sa mabait at mapagkakatiwalaang kagaya ko. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa pagbabasa. Gumagalang, Delta 7. Tunay na mahalagang i-observe yung sinasabi ng less talk, less mistake, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mag-asawa. Kailangan huwag kayong nakukulitan kung ang misis ninyo o mister ninyo ay gustong pag-usapan kahit na maliliit na bagay sapagkat napakahalaga niyan kasi mag-asawa kayo. Yung sorpresa ay mahalaga din, kaya lang kung hinihiling o siguro alam mo naman na yung asawa mo kung mahilig siya sa sorpresa o hindi. Kasi may mga sorpresa talagang gone wrong o nagkakamali at masisira talaga ang relasyon kung maliligaw pa o anong tawag dito, mami-misinterpret, makikialam yung iba. Alam nyo, kailangan talaga ang araw-araw at kahit na siguro oras-oras na pag-uusap, lalo na kung magkalayo kayo sapagkat may mga faktor sa labas na pwedeng makasira sa inyong relasyon. Kahugot, kaabang, kakwentong Delta, ipagpatuloy mo lang yung mga magagandang traits mo, yung mapagkakatiwalaan ka, yung mabait ka pero kailangan talaga ng komunikasyon. Turuan mo yung misis mo na huwag siyang mainip o makornihan kung lagi kayo nag-uusap. At eto pa, pasensya na lang kung mababanggit ko pa rin ito kahit ayaw mo, kailangan ang relasyon ng asawa mo sa iyong pamilya, lalo na sa magulang mo at mga kapatid mo, ay mahalaga. Hindi dapat sinisintir kung meron mang nakikialam ng member ng family mo kung para naman sa kaibubuti ninyong dalawa. Okay? Sinasabi ko na hindi tamang tuluyan kang ilayo ng misis mo sa iyong pamilya. Mahalaga yan, okay? Anyway, again, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa KNBK Kwento ng Buhay Ko. Samantala, ilan sa ating mga shoutouts sapagkat parang uulan na naman ng malakas. Naririnig niyo siguro ang malakas na hangin sa labas. At narito mula sa Facebook natin, Jasmine Chilagan, sabi na exact na naman itong naka-front ang picture ng sender. Wala po kami sinabi na siya yung sender, ha. Ang ating artist ay naghahanap lamang ng relevant na pictures para sa kwento. Pero hindi siya yung sender. Ang sender, nakita nyo, mas gwapo at simple. Okay? Always bangers from Fanling, Hong Kong. Pasyad ko yung sa mga taga-Dasun, Solana. Malapit na fiesta, ken aduman agkakasarin, intayon abalayan, makidayang-dayang, tiyempo, lanit manin. Thank you, Kuya Bono, and more power. Jam malana. Tama, pati dito sa amin, ang daming ikinakasal. Nagugulat na lang ako, may nag-aabot na sa akin ng invitation, ninong ka po.
Wala man lang pasabi beforehand na kukunin akong ninong. Basta makikita ko na lang yung pangalan ko listahan ng mga ninong. Ninong pala ako. This month lang 2 na. Happy wedding sa inyong lahat at maraming salamat sa tiwala na kinukuha ninyong akong ninong kahit hindi nyo naman ako lubos na kilala. Okay? And good luck sa marriage life. Lizelle Natividad Bargada, pasyat ko ibaro yung kapatid ko na adik sa pakikinig sa iyo. Majay Natividad Bargado, salamat, ang init. At mula naman kay Annie Solano Tobias, salamat ko ibaro, watching from Pagsabangan, Tagum, Davao del Norte. Annie Solano Tobias, shout out sa iyo. Darl Angel, shout out ken pamilya ni Talagkaman ng nangruna tay anak ko ni Joanna Maritango ken nanang ko Estrelita Mabun gan anad kayo kanayo nagapo ni Darl Angel. Daisy, shout out to you. Angela Pahila Ligayo, shout out to you dyan sa Dubai. And Kiki Abfay, pa-shout out agad from Aguinaldo, Ifugao. Zoyong, shout out to you. At ganoon din kay Jari Ge. Jess Medico, shout out to you. Rombawa Bunwen Jackie, I love it, kunana. Jet Roni Lial, shout out sa iyo. Haida Liwang Gropeng, shout out to you. Ganoon din kay Jaisel Joy Duldulao. Hello kay Bono, may bagong aabangan. Listening here in Cairnhill, Swen1 of Hong Kong. Tama yung pagbigkas ko. Marlene Contapay Sinampan, shout out to you. Ganoon din kay Cheryl Kusipag, Bangayan Pasinos. Jocelyn Pasqua, shout out sa iyo. Kagawad, sino ba malakas dyan sa inyo? Ha? Sino bang gobernador ang malakas dyan? Senador, ha? Teresa, shout out to you. May papakinggan na naman while working. Teresa Batuelo here in Malaysia. And may Laguerta na yung bagabigat mo kuya kasama kong kanta. Pa-shout out dito li Balasiw Taaw. Shout out sabi ni Alpha Gayap ng Jones Isabella. Matagtago. Awan pa'y kunana. JB De Vera, let's grow together. JB De Vera, ano ba yun? Anver, Pahilaligaya, pa-shout ko bro, always bagger here in Dubai. And yan ang Eto Sam, shout out to you. At pumunta naman tayo sa YouTube. Sa kwento, sa mga shout out sa kwento naman ni Lindon, Espiritu ni Machete. And shout out to you, Genesis Borisilio, shout out to you, Margie Tumbali, ganun din kay Jessica Gudan. And Ren Tapero, shout out sa lahat ng abangers dito sa Taiwan. And Juvie Senense, shout out to you. Ganun din kay Ate Jari Ge. Valentina Soriano, shout out to you. Ganun din kay Lynn Tolosa, listening here in Hong Kong from Marsingal, Ilocos Sur. At Jonathan Pasqua, shout out to you. Ganun din kay Anbel Bangibang. Listening here in Cagayan Valley at si, ayun, hindi ko mabasa. Daisy Bidanya of Doho, Qatar, Pasyat, Boro, Family Bidanya sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Thank you, Kuya. New story, may papakinggan na naman. Akala ko taga Cagayan si Daisy Bidanya. Taga Nueva Vizcaya pala. Shout out sa inyo lahat dyan. Marical de la Cruz, shout out kay Bono from Batasan Hills, Quezon City. Always listening sa inyong upload sa lahat ng channel mo. Shout out sa asawa ko na nasa Muñoz, nag-SE sales ng mga shoes at sa anak namin na si Moana Malaya Faith at sa kasama ko sa bahay na si Nanay Maria de la Cruz. Shout out po, salamat palagi sa pag-alaga ng aking anak. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you mula kay Maricar de la Cruz. At si Nori Agustina naman, pa-shout sa kasama ko sa Sinipsip Benguet, nagtatanim ng patatas. Wow! Di ba ako nakakita ng dahon ng patatas? Gusto ko ma-experience yung bubunutin. Binubunot ba yun? Parang kamote. Pa-shout out Papa Bono from Hong Kong, Rara Ramon, hello. Sabi ni Eliza Joy Etang. At pa-shout kay Bono, always listening here in Singapore from Quezon, Isabela. Wala naman kay Jemmarie Edradan. Christina Tomas, pa-shout here in Hong Kong. Christina sa Chong Kwan
Salamat sa inyo. Annabel Drapieza, pa-shout ko Ibaro, 32nd birthday ko po ngayon from Saudi Arabia. 13 days ago, belated happy birthday na lang sa iyo, Annabel Drapieza. Happy birthday, belated. And hello kayo Ibaro, bangers from Hong Kong. Salamat sa pag-upload, sabi naman ni Honey Jam. And pa-shout ko Ibaro sa pinakamamahal kong asawa sa anak, lalo sa Thailand family at Dukot family at sa lahat po ng nakikinig sa inyong mga channel at sa mga family ko sa nagtipunan, always listening kuya. Salamat sa update mula kay Leo, Thailand. Jackie Rombawa, shout out to you. Pa-shout ko Ibaro dito sa Mindanao, Panabo City. Si Jackie Rombawa, mga kakwento, ay story sender natin. Hindi nyo lang alam kung sino siya sapagkat gumamit siya ng pangalan. At natutuwa ako sa mga story senders na nandito pa rin kasama natin, nakikinig sa bawat kwento. Yung iba kasi, matapos mabasa ang kanilang kwento ay hindi na nagpaparamdam. Marahil nandyan pa sila, nakikinig pero hindi na nagko-comment. Shout out sa inyong lahat na nagpadala na ng mga kwento. At ang masasabi ko lang sa inyo ay, kumusta naman? May update na ba? May part 2 or part 3 na ba? Huwag mahiya. Okay? And shout out kay Ibaro from Ilagan City. Sabi naman ni Louie Alam at bilang panghuli muna, always listening po ko Ibaro. Pa-shout out po dito sa Aluminum Pablo na sina Kuya Henry. Siguro ay store yun o shop. Aluminum Pablo, sino Kuya Henry, Jimmy Donida at kay Boss Pablo Biernes na adik po sa pakikinig sa mga kwento. Maraming salamat kay Jim Donida. Saan kaya ito? Meron kasi akong pangailangan sa glass and aluminum mo sa aking ginagawang cottage. Anyway, yan na muna. Pasensya naman sa mga hindi nabasa at agahan nyo na lang sa susunod. At sa'yo, kwentong Delta 7, muli maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.